So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, malaki po talaga ang problema ni Sara Duterte dito po sa kanyang paparating na impeachment complaint. Kasi nga po, bukod nga po sa mga dating allegation laban sa kanya na never niyang sinagot kasi nga po tatanga-tanga po siya, nadagdagan pa nga po ito ng grounds ng kanyang complaint. Kasi po, itong si Ramil Madriaga, willing daw po mag-testify, no, laban kay Sara Duterte sa ombudsman, sa Senate at saka sa Congress. Alam naman po natin no na posibleng sa Congress pa lang po maimbitahan na nga po si Madriaga. Tandaan po natin no na ito si Madriaga nga po sinasabing bagman at aide nga po ni Sara Duterte para nga po dito sa kanyang pangungulimbat sa confidential fund. So mabigat po ito, baka pati po yung pangingialam ni Sara Duterte po sa kulungan ni Madriaga baka po maungkat. So pag-usapan ngayon natin yan, no? So ito, balita ito from Billionaire News Channel, no? Sabi dito, VP Sara's alleged bagman willing to testify if impeachment trial proceeds. Okay? So, magpo-proceed po yan. Malabong hindi mag-proceed yan, oo. Lagyang yan. Sabi dito, no? A man who has claimed to be Vice President Sara Duterte's bagman is willing to appear before any investigation body, including the Senate Impeachment Court, if formally summoned, his lawyer said on Saturday. So, sabi niya pa dito, no? Saan na ba yan? Dagdagan natin. Okay. So, ito yung sinasabi ko nga, no? Okay. Yung sinasabi nga ni Sara Duterte'ng boba na wala daw pong ebidensya laban sa kanya sa impeachment complaint, katangahan po yun. Kasi tandaan po natin no na itong pong affidavit ni Madriaga, ebidensya na po ito. Kasi po ito po sworn. Under oath po ito kasi affidavit po ito . Bukod nga po sa mga ebidensya po no na nakita nga po doon sa Blue Ribbon Committee ng House. Actually, documentary evidence galing ito sa COA. May ebidensya pa nga po na a sworn statement, especially po yung mga bribery issues. At saka meron pa nga po itong eyewitness na pagnanakaw nga po ng pera dyan nga po sa AFP. Kasama yan. Di ba yung youth seminar? Ayun, ebidensya yun . Ano yun, di mo matanggap na ebidensya yun? Yung video mo. Puta, mukha mo yun Mukha ni Sara yun. Napapatay niya raw po si First Lady Lisa Marcos at saka si BBM, si Presidente. Tsaka si Martin. Ayun ba, hindi ba ebidensya yun? Bobo talaga to no? Bobo. Oo. Ang problema mo ngayon, Sara Duterte, si Madriaga ang kukumpleto ng narrative na magnanakaw ka ng confidential fund. Kung baga dati po documentary evidence lang yung ebidensya laban po kay Sara sa confidential fund. Ngayon, meron ng mismong witness na kasabwat ni Sara sa pagnanakaw ng confidential fund. O damay dito sila Chika, tsaka yung isa pang yung isa niya pang security, no? Okay, si Nolasco pala, La Chika tsaka Nolasco. So sabi niya dito, no, in affidavit, he claimed to have delivered and handled large sums of money allegedly sourced from Duterte's confidential fund. Di ba? Malupit, di ba? He also alleged that the Vice President received campaign funds from offshore gaming operators during the 2022 elections, galing Pogo. So, ewan ko lang kung paano patutunayan to. Pero ang importante dito mga kababayan, no, ito yung sinasabi natin Malaki po yung chance na, di ba, naalala ninyo, nung nagkaroon nga po ng hearing sa House regarding nga po sa impeachment ni PBBM, di ba? So, dun pa lang po, nagkaroon na sila ng debate, nagkalungkatan na nga po ng ebidensya. Posible din po ito mangyari po kay Sara. At malamang mga streetwise, no? Kasi ito yung gusto ng Supreme Court di ba? At malamang mga streetwise, no? Pag ang impeachment complaint nga po kay Sara ay napag-usapan na sa House, malaki po yung chance na maimbestigahan nga po ito si Madriaga. At tsaka, posible nga rin po masampina yung pinakamalakas na ebidensya na ako ni Madriaga na ito nga po yung 3 cellphone. Na nandun daw po lahat ng ebidensya po laban kay Sara. So malamang andun yung call logs, andun po yung conversation, o malamang baka nandun lahat.
Baka meron pa mga videos doon. So, tangin na mo, Sara, no? Magdanakaw ka kasi. Oh. Buday pa. Buday. Yan. So, ito mga kababayan, no? So, ito po yung statement nga po ng abogado ni Ramil Madriaga. No, ito nga po yung statement ng abogado ni Ramil Madriaga na sinasabi niya nga po na willing mag-testify si Madriaga po laban po kay Sara. So, ito, panoorin natin to Yung affidavit ni Madriaga sa impeachment complaint po against VP Sara, may nag-approach na po ba sa inyo kung willing siya o mag-a-appear siya kung sakali po na ipatawag siya sa Kongreso? Alam niya, no, kasi nag-aral naman ng abogasya yan. Alam niya, the fact na nag-execute siya ng affidavit, pwede siyang ipatawag sa Kongreso, sa Senado, or sa Ombudsman. So, yung willingness niya, yes. Basta makareceive siya ng subpoena or patawag, mag-a-appear po siya. Pero meron na po bang lumapit sa inyo? Ay, wala ho. Sabi ko nga sa inyo nang may file itong impeachment na to, hindi ko nga namin alam na gagamitin. Sa news report ko lang nalaman na ginamit pala nila as one of the grounds. After filing, wala akong lumalapit na i-ready na or what. In fact, mula nung ma-file yung impeachment, hindi pa kami nagkakausap ni Ramil. Although, of course, nababalitaan niya yan sa TV, yung mga news reports. Pero wala pa akong lumalapit kahit sino po. Kung sakali po that this goes to trial, ready naman po kayo na i-present lahat ng video, photos, and lahat ng documents na meron kayo? Yes, kaya nga ho, yung efforts namin na makuha yung 3 mobile phones niya, sabi ng attorney, makuha mo lang yan, andyan lahat ng ebidensya. Kaya, of course, we will exert our efforts na kung hindi namin makuha yan sa paraan namin, at least the impeachment court can subpoena, can order the court to surrender the 3 mobile phones for forensic examination. Yan na. So, ito yung sinasabi nga po natin mga kababayan, no? Baka nga po dito pa lang po sa House, kung makakaroon nga po sila ng hearing, baka dito pa lang po ay masampina ng nga po yung mga cellphone si Madriaga. Huwag po natin kakalimutan mga kababayan, no, na itong si Madriaga nga po, kinasuhan ni Harry Roque. No? at ang nangyari dito, humingi ng tulong si Madriaga kay Sara Duterte at ang kinampayan ni Sara si Harry Roque. So sabi nga po ni Sara Duterte, no, na pag kinalaban mo si Harry Roque, para mo na rin kinalaban ng pamilya Duterte. Putang ina talaga, no? So ano yan si Harry Roque, untouchable? O sabi ko sa inyo mga streetwise kapag si Sara Duterte po maging presidente ng Pilipinas na gusto ng mga DDS, puta, uuwi po yun si Harry Roque. Uuwi yan. At maghari-hari, hindi pala, reynahan na naman po yan. Ganyan pala yung yung status ni Harry Roque nung si Digong ang presidente. Untouchable pala yan. Kasi sabi ni Sara kung sino man nagubalo kay Harry Roque, para mo na rin kinalaban ang pamilya Duterte. Sinabi niya kay Madriaga yan. So syempre, pag ganun nga po yung talagang paniniwala ni Sara, so pag yan naging presidente, alam na po natin, putang ina yan, kawawang Pilipinas talaga ito, no? So ngayon, mga kababayan, no, ako hindi naman ako medyo worried, no, tungkol nga po dyan sa cellphone si Madriaga. Kasi sabi nga, baka mamaya, mabura yung mga videos, baka matanggal yung mga ebidensya, ang magiging problema po dito, yung korte. Diba? Pero ito, worst case scenario lang naman ito, no? Baka mamaya kasi mangyari naman ito. Alam naman po natin, no, na itong Supreme Court nga po, talagang kumakampi sa mga Duterte. Diba? Sabihin ba nilang hindi, no? Pero ito po yung sentimento ng publiko. Kumakampi po talaga ang Supreme Court sa mga Duterte. So, paano kaya, no, kung napigilan nga po ng Supreme Court yung impeachment trial ni Sara last year, paano pa kaya itong cellphone ni Madriaga? Nandito ang ebidensya. Well, naisip ko lang yan, di ba? Di ba? Kasi may posibilidad yun na mangyari yun Baka nga po mapulyot yung ebidensya sa gawa ng Supreme Court. Baka lang naman, wag naman sana. Oh. So ngayon mga streetwise, no, ito yung sinasabi nga po ni Sara Duterte. Tawa nga ako dito VP Sara Duterte says, Akbayan endorsed impeachment complaint has no attached evidence. Tang ina na. So may kopya ka na ba? Ang tanong dito, nakakuha ka na ba ng kopya? Ang alam ko po kasi, ang unang makakakuha ng kopya ng complaint ni Sara, House Speaker muna. Di ba? So, paano mo nalaman na wala kang ebidensya? Paano mo nasabi na walang ebidensya yung reklamo ng akbayan?
Di ba? So ito pag-usapan natin yan, no? So ito yung sabi ni Sarah, no? Itong katangahan niya, no? Tingnan niyo to. Ano ba? Yan, sige ito. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Tangin na to, sinungaling talaga to, no? Sinungaling talaga. Kasi nga una, no, wala dong direct na ebidensya. Kasi una sa lahat, hindi mo naman na-explain kung paano mo nagastos yung confidential fund mo noong December, kung kailan Christmas break. Hindi mo nasagot yun eh. Ang sinagot mo lang dito, kaya nga confidential fund, confidential eh. O sige ngayon, matagal na yun, 2023 pa yun ha. So ngayon, dapat po kasi, hindi naman natin sinasabi na kailangan natin malaman kung sino-sino at kung paano ginastos sa confidential fund. Ang hiningi lang natin dito ng mga kababayan, no, na ano yung naging resulta. Kasi sa resulta, doon natin malalaman kung ito ba ninakaw o hindi. O di ba, pwede mo sabihin na, sige, yung confidential fund na yan, ang ginawa namin dito, meron kaming tiniktikan, meron kaming iniimbestigahan na isang eskwelahan kung saan nga mayroong recruitment ng NPA. At ito yung naging resulta. Ganun po, di ba? Pag ganun, wala tayong pag-uusapan doon. Yun nga lang, sa loob nga po ng 3 taon, wala kang sinasagot. Gaga ka talaga. Confidential fund nga kaya nga confidential Tanga talaga no? Sugot po ng tanga yan. At ang maniniwala lang po dyan, tanga rin po yan. So kayong mga bobong mga DDS, alam nyo namang illogical yung sagot ni Sarah, ano yan, tatanggapin nyo na lang? Kasi alam ninyong Duterte supporter kayo. Napakawalang utak ng mga hayop na to, no? So yun nga yung point mga kababayan, no? Mukhang malaki po talagang problema ni Sarah sa paparating nga po ng impeachment complaint. Kasi una sa lahat, alam naman po natin na si Luistro, ano yan Diyos ko naman, alam naman natin kung saan affiliated si Luistro. At alam din naman po natin na nung nakarang election nga po, no, siniraan po talaga ni Sara Duterte yan si Luistro. Para lang po wag manalo diyan nga po sa Batangas. Di ba? So it's reckoning day. Di ba? So napaka-interesting po nito at malamang nga po baka Monday or Tuesday masimulan na nga po yung investigation nga po niya kay Sara. So maganda pong abangan po natin yan. At syempre, no, ang pinakamaganda dito, no, na baka this week nga rin po, baka maimbitahan na rin po itong si Madriaga. Naaabangan din po talaga natin yan. Okay? So yun mga streetways, so kayo po, masabi nyo nga po dito, sa napipinto nga po na paghaharap ngayon ni Madriaga at ni Sara Duterte, kasi posible mangyari yun, di ba? Yan nga po sa house, di ba? So kayo ba, naniniwala ba kayo na sa mga sinasabi nga po ni Ramil Madriaga laban kay Sara? So yun na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.